Hey guys! Welcome back to my YouTube channel by Gracia, and i-share ko nga pala sa inyo kung ano yung mga culture shocks ko dito sa Turkey. Kasi ganon. First na culture shocks ko dito is yung kanilang mga sasakyan. Halos lahat ng mga tao dito, kahit mga yung normal lang na mga na mga nasa yung hindi naman gano'ng kayaman or may mga pera, pero halos lahat may mga sasakyan na. Kaya sobrang crowded dito sa Istanbul kasi halos lahat may mga sasakyan. And second na culture shocks ko dito sa Turkey is yung tea. Yung magti-tea sila kahit mainit. Grabe yung tea nila, non-stop talaga. Kahit kakatapos mo lang kumain, katulad sa mga restaurant, pagkatapos mong kumain, yung mga waitress or waitress, yung mga waitress, nagtatanong sila, gusto niyo po ng tsaa? Yung chai nila. Talagang yung chai nila is talagang necessary ata nila sa pagkain araw-araw. Parang, dapat may cha tuwing pagkatapos mong kumain. Tapos, yung third na culture shocks ko dito is yung kanilang bidet. Yung bidet, first week ko ata, bago pa nalaman yung bidet, kung saan yung bidet. Talagang nag-tissue tapos yung tabo-tabo. Oo. Kasi hindi ko pa alam kung saan yung bidet. Kasi sa atin, yung bidet, parang yung piswit-piswit. Ano yung piswit-piswit? Yung ganon. Yung sa kanila, sa gilid lang yung bidet, ay sa gilid lang, parang i-on mo siya, tapos nasa loob lang ng bowl nila yung bidet, tapos lalabas na yung tubig. Yun yung bidet nila dito. And fourth na culture shock ko dito sa Turkey is ang kanilang mga aso. Mga stray dogs, stray cats, sobrang laki. Parang mga lion and tiger. Sobrang laki talaga, guys. Parang matatakot kang hawakan. Oo. Parang lalamunin ka na nila. Takot ka talaga maghawak ng mga asong stray kasi ang lalaki. Tapos yung ang pusa nila, sarap uwi. Ang gaganda. Ang lalaki ng tiyan. Ang ganda ng mga balahibo. Oo, talagang yun yung isa sa mga nagustuhan ko dito, yung mga stray dogs and stray cats nila. Tapos yung mga stray cat talaga nila is as in free magpunta kahit saan. Hindi sila pinapaalis katulad sa mga mall, nasa mall sila. Tapos yung ibang mga tao dito, may mga bit-bit talagang mga pagkain ng pusa or pagkain ng mga aso. Para kung sakali may makita silang aso at pusa sa mga daan or may mga lagay ng pagkain, nilalagyan nila yon ng mga pagkain ng mga aso at pusa. So nakaka ng puso na yung nila is ganon. Yung nila is ganon. Wala akong masabi ba. Basta nakakatuwa. Tapos pa yung mga culture shocks ko dito is yung pagkain nila, guys. Ang sarap ng pagkain. Sarap ng pagkain. Lalo na yung luto ng mga ng mga nanay ng mga amo ko. Ang sarap talaga. Kahit tapos yung the way nila magluto sila ng kanin. Yung sa atin kasi hugasan, tapos ng hugas, pwede na yon, tubigan, lagay na sa sa cooker, kung saan man. Pwede na yung luto. Sa kanila kasi hindi. Nilalagyan yung kung ano-ano. Iba, merong carrots, butter, tapos may salt yan. Tapos yung rice. Tapos iluluto doon. Tapos minsan butter and sugar. Butter and salt lang. Okay na yon. Parang ang sarap ng kanin nila dito. Oo. Tapos yung dessert nila. Ang sasarap ng mga dessert. Talagang yung dessert nila is the best. Tapos yung chai nila, masarap ipares sa sa dessert. Hindi ko bet yung Turkish coffee nila dito para sa sa dessert. Hindi ko bet. Mas bet ko yung chai tsaka yung dessert na ipares.
Tapos, ano pa ba yung culture shocks ko dito is yung smoking. Dati naman, naninigarilyo ako, pero na-stop na siya nung nagkaanak na ako. So, masakit na sa ulo ko yung sigarilyo. Sa atin naman marami namang naninigarilyo kahit sa loob ng bahay natin may mga naninigarilyo. Pero dito talaga halos lahat naninigarilyo. And ito pa pala yung culture shocks ko sa kanila. Pag pupunta ko ng bazaar, yung bazaar kasi market yon, parang palengke sa atin, may mga gulay, yung mga ano. Lahat ng nagtitinda is puro lalaki. Wala kayong makikitang nagtitinda ng mga babae. Oo, halos lahat. Sabi ko nga sa amo ko, ma'am, bakit lahat mga lalaki yung nagbebenta? Sabi niya kasi yung mga gulay na yan, galing pa yan sa mga probinsya, so malayo daw. So, mga lalaki dapat yung nagbubuhat from that truck, tapos isiset, parang naano na nila na ganun. Tapos yung mga babae, sa bahay lang talaga yan daw sila dati. Pero ngayon, yung mga babae na ngayon, parang free na ba na makapag trabaho sa labas, makapag-drive, and etc. And ano pa ba yung mga culture shocks ko dito sa Turkey? Yung mga mosque nila, guys. Yung mosque is para mga palasyo. Oo, talagang iba. Sa atin naman talaga yung mga simbahan, ang gaganda. Pero iba talaga pag mosque, no? Yung mosque, parang palace talaga siya. And what else? Yung traffic dito. Yung traffic dito sa Istanbul. Pero traffic din naman sa Manila, no? Parang same lang, kaya hindi siya maano na culture shocks dito. And ano pa ba? Yung flag. Yung flag nila. Yung flag nila dito, kasi sa atin, makakakita lang tayo ng Philippine flag sa mga eskwelahan or sa mga, yung munisipyo. Yun, makakita tayo ng Philippine flag. Pero, dito talaga, makakita ka ng mga flag everywhere. Sa mga bahay nila, or kahit saan. Hindi lang yung maliit na flag, malalaking flag talaga. Parang may day of, din sila, may holiday ng tinatawag na Independent Day din sila. Na ang lalaki talaga ng mga flag. Talagang naka-display yan sa labas ng mga pintuan. Kahit sa mga apartment na building. Yung nila, yung flag nila nakasabit yan sa labas. Kaya sobrang proud nila sa kanilang flag. Sana ganun din tayo kahit sa bahay, no? Dapat may mga flag din. And what else? Marami akong culture shock dito sa Turkey nung first month to 1 year. Maraming nakaka-culture shocks dito sa Turkey. And nagugustuhan ko siya. Talagang napaka-family oriented nila, lalong-lalo na yung mga amo ko. Talagang nagbebeso-beso sila, beso-beso, tapos nag-hug, tapos pag-aalis, nagsishakehan. So, mga lalaki naman, katulad ng mga tatay ng mga amo, shakehan sila. Pero pag mga babae talaga, beso-beso talaga yan. Kaya, ang ganda, diba? Sana ganun din kami. So, that's it, guys. And wala akong maisip na dito ako sa sakyan, nag-aantay ng matapos yung lesson ng alaga ko. Thank you for watching.